Ano yun? May susunod sa atin. Kuya naman, ginulat mo kami. Okay, ang ginagawa mo? Sumama kayo sa akin. Kuya, Lumalabas na binitbit ng suspect ang dalawang bata at dinala sa mas masukol na bahagi ng kagubatan. Kuya, yung Malaki sa akin! Kuya! Dito, walang awang binugbog daw ang dalawang batang babae. Hingi kayo? Ha? Base sa investigasyon ng mga otoridad, dito nga dumaan yung ating suspect, dala yung dalawang biktima natin. At sa daan pa lang ay nakakaranas na ng panggugulpe yung ating dalawang biktima. Pero dito pininiwala ang nakaranas ng matinding pananakit, lalo na ang ating biktimang si Alias Ana. Ilang sandali pa, sinakal daw niya ang mga biktima. Kuya, tigilan niyo na kami, kuya. Talag! Ha? Hanggang sa nawalan na nga ng malay si Chloe. Kwento ng ating survivor na si Alias Chloe, itong dahon daw ng buli ang siyang mismong ginamit ng suspect para ibigti ang dalawang biktima. Pero sa kabutihan palad, itong si Alias Chloe ay nagawang makatakas. Pero si Alias Ana, napuruhan pa ng mas maraming pambugbog na kanyang ikinamatay. Dahil sa testimonya ni Chloe, itinuring ng mga pulis na pangunahing suspect sa krimen, si Alias Ente. Gaano po kalakas yung yung testimonya po nung isa sa mga nakaligtas po, yung ating survivor, para ho dito sa kasong to? Gaano kalaking elemento po? Malaki naman ang kasi nagsabi naman, totoo naman lahat ang sinabi ng bata sa mga pangyayari. Pinagyayabog, tapos sinakal. Pinunto. Anong ginawa sa'yo? Pinunto. Nakita po niya kasi mismo. Opo. Kasi dalawa sila Dalawa sila mismo na sabay ginagawa ng hindi maganda. Pero ng mga panahong yun, nakapagtago na si Ente. Kinabukasan, January 7, 2024, sumuko sa kapitan ng barangay si Ente.